Maaari po ba kitang ma-interview patungkol po sa nakaraang bagyong Tino? Oo. Sige po, maaari niyo po bang sabihin sa akin ang iyong pangalan, edad at tagasan po kayo? Ako si Raquel Moneva and nakatira ako sa Lugo, Bourbon, Cebu at ako po ay 18 taong gulang. Sige po. Uh, Ano po ang mga paghahanda na iyong ginawa nung nalaman mo na may paparating na bagyo? Noong nabalitaan namin na may paparating na bagyo, nag-imbak kami ng tubig, baterya, at pag mga canned goods, rice, and even ka ng mga sanina nga pwede na mo isuot if maunsa man among kanang sitwasyon dito sa amua. Then, nagkuhan pud mi og mga kanang medicine, like first aid, mga unang panlunas. So, noong nanalasa ang bagyong Tino, ano ang pangyayari na iyong naranasan? Noong nanalasa, nakakuan kami ng kanang naka-experience mi nga natumba ang kahoy sa dapit sa amua, nagbaha, like even dito sa amuang nagbaha, and sa amuang gulayan na kuan jud ang mga tubig na kuan napunta si dito kay among balay is taas man. Yan na siya kanang murag siya kuan bitaw kanang paril nga gamay, like silong. Okay. Nya, kuan ang balay sa among silingan na kuan jud siya na wash out na kanang na tumba. Nya sila kay hindi sila nag-evacuate. Doon na sila nag-evacuate nung nasira ang kanilang bahay. Nakakatawa man pero yun yung na-experience ko noong nagbagyo. Okay. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Ang una namin ginawa is naglinis. Binisita namin yung gulayan namin at kinumusta namin yung mga pamilya namin sa malayong lugar at yung mga kanang kapitbahay namin gitigaan na mo mga kanang pagkaon katong natumba ang ilang balay niya. Kanang gikuan po nila, gikumusta po naman ilang sitwasyon. Okay. So, mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula po? Directly kay wala. But karon kay murag naay na gihatag nga kanang assistance like katong mga 5K. But dili jud necessary nga pag impact di sa bagyo diha nagihatag. Dira na mga few months kana inana na kuan na siya kanang na kuan na jud ang mga balay. Dira na jud dito nagihatag sa kanang pagbangon na sa mga tao dito na siya gihatag. Okay. Ano po ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at nawala din ang kanilang bahay? Ako lang yung message is kanang once gali kanang naatay mga calamities nga maagyan, mubangon na jud ta kay nganuman. Once atong pagbangon is makusgan na gyapon ta bahala unsa nga problema atong naranasan. We have to kanang mubangon jud ta kay nganuman. Importante ang mubangon kay if makabangon ka katong mga things nga nawagtang sa imuha, mabalik ra jud tupuhon. Makapalit ra ka, maka-get ra ka kung unsa tong mga nawagtang mga necessary things like mga bags or inato. Nya, makatagaan pa jud kag mga blessings nga mga dagko pa, mas malabaw pa sa katong nawagtang. Okay, very well said po. Ano ang aral na iyong nakuha pagkatapos ng bagyo po? Ang aral na akin nakuha is once moingon na gani ang iyong local government ka mo evacuate jud ta nganuman. Pinaka-importante is diha is imuhang kaugalingon, bahala na inyong balay. Kay nganuman if mas safe nimo imong kaugalingon, mas ma-pursue pa ka nga kani kay na wag tangan mi mabangon ko akong ikuan sa akong kaugalingon ug akong pamilya kay nganuman mas ma-encourage ko nga mobangon kay kinawagtangan na gud mi nawagtangan na jimig balay nawagtangan na gigamit mas mobangon ko kay para sa akong pamilya para kanang makahatagid ko nila og kanang nindot nga kinabuhi bahalag nawagtangan mi. Okay, maraming salamat po.